Inilahad ni Yichen na ang army na ito ay literal na pinanday mula sa ginto subalit ang ginawang paggasta ni Young Master Shin ay napaka-worth it sapagkat ang mga ito ay malalakas at mayroong great potential. 3 buwan mula ngayon ang mga iyon ay maghintay lang, gugulatin ng mga ito ang lahat. Mula doon ay 3 buwan na ang lumipas at sa puntong ito, ilang araw na lang ang natitira bago ganapin ang border hunt. Inanunsyo ni Yichen na sa pagkakataong ito ay 2,000 lang ang ipapadala nila, ang mahigit sa 300 ay mae-eliminate, hindi na magkakaroon pa ng tsansang makapagbigay ng glory sa kanilang nasyon. Ang test na ito ay patungkol sa pag-eliminate sa mahigit sa 300 iyon. Bawat isa sa mga ito ay mayroon lamang tig-isang strike kapag hindi nagawang mahati ng mga ito ang troso na mayroong isang talampakang kapal, then ang mga ito ay ang siyang mae-eliminate. Ang test ay agad na pinasimulan, gayunpaman makalipas ang ilang oras, nagawang maipasa ng lahat ang test. Excellent sambit ni Shin Lang sa kanyang isip, umano'y sa battlefield isang kalaban ang Totomba sa isang strike, ang border hunt na ito ay kayang-kaya nilang ipanalo kahit na nakapikit ang mata. Sinabi ni Yichen na ang lahat ay nagawang makahati, ang mga ito ay hindi nila mae-eliminate sa ganitong paraan, kung kaya mamaya, maaari raw ba itong gumamit ng ibang paraan. Sumagot si Shin Lang na saka na muna ang patungkol doon, test muna nila ang armor. Thus ito ngay agad na isinagawa. Ang armor na tinutukoy ni Shin Lang ay isang 50 kg heavy armor. Ang materyales na ginamit sa paggawa ay ang finest steel sa buong Yu Kingdom, pinanday ng Jinshan Island Steelworks ng Jin family. Nang si Yichen ay nagbigay ng hudyat, ang armor ay agad na inatake ng mga naatasan, hindi makapaniwala si Yichen sa tibay ng mga armor na ito. Umano'y sa ganitong uri ng super heavy armored sword unit kapag lumitaw sa battlefield, iyon ay isang pambihirang sight. Kapag na-meet ng mga ito ang mga gods magagawa nilang mapatay, kung mamimit ng mga ito ang mga Buddha magagawa nilang mapatay. Sa sumunod na umaga ay nagtanong ang Crown Prince sa kanyang ama kung talaga bang gusto nitong tumungo sa border hunt, hindi raw ba't iyon ay ipinagkatiwala na nito sa kanyang 5th brother. Sumagot si King Ning Yuan Xian na ang hari ng Chu ay pupunta, kaya bakit siya hindi. Subalit tugon ng Crown Prince, subalit ang kalusugan nito. Sumagot si King Ning Yuan Xian na iyon ay ayos lang, ang kanyang katawan ay malakas. Idinugtong na ito ay umasta na bilang regent ng mahigit sa 1 beses, kung kaya ito'y pinagkakatiwalaan niya siya'y hindi na magbibigay pa ng mga instructions. Ang ibig sabihin dito ng hari ang Crown Prince muna ang mamamahala sa kaharian sa kasagsagan ng kanyang pagtungo sa border para sa hunt. Sumagot ang Crown Prince na ang anak na ito ay fearful, habang sinabi naman ni King Ning Yuan Xian kay Eunuch Li na sila'y umalis na. Thus ang nangyari, ganoon na nga 5,000 Imperial Guards ang nag-escort kay Ning Yuan Xian patungo sa border, nilisan ang palasyo sa grandihiyosong paraan. Sa labas ng palasyo ay nagpaabot ng pagbati si Prince Ningxing, umano'y naway ang kanyang amay mabuhay ng matagal at malusog. Marquis of Changping lahad ni Eunuch Li, ito raw ay tumayo. Nang makatayo'y inilahad ni Prince Ningxing sa kanyang ama na ang 2,000 hukbo para sa border hunt ay na-assemble na, ang mga iyon ba'y susuriin pa nila? Sumagot ang hari na hindi na kailangan, maririnig ang komento ng mga opisyal na nasa hindi kalayuan. Sinabi ng isa na ang bagong recruit na 2,000 hukbong ito ay hamak lamang na mga walang silbi, mga cannon fodder na tinipon ni Shin Lang. Idinugtong ng isa na ang lahat ng mga ito ay nakasuot ng magagaspang na mga damit walang armor. Ano ito raw ba ay dahil sa hindi kaya ng mga itong maglakad ng mayroong suot na armor, dumugtong ang iba pa. Nagtanong ang isa kung nasaan ang sandata ng mga ito. Umano'y ang isang proper army ay nagdadala ng sandata sa lahat ng pagkakataon. Nagtanong ang isa kung ito ba ang mata ng mga sundalo. Ang mga ito raw ay walang anumang killing intent, purong kapurulan lang. Dumugtong ang isa pa na 3 buwang training, iisang move lang ang alam ng mga ito. Nagbigay ng utos ang hari na sila'y umalis na agad namang ini-relay ni Eunuch Li at Prince Ningxing. Thus ang bagong recruit na mga sundalo'y nagsimula nang sumampa. Ganito ang naging reaksyon ng mga opisyal na nakakita. Ano sambit ng isa, ito raw ay napaka-ridiculous. Ni hindi raw ba kaya ng mga itong maglakad? Ang hari ay nakasakay sa carriage, ngunit papaanong nangyaring maging ang mga ito rin? Dumugtong ang isa na ayos lang kung walang armor at walang sandata o ang mga ito ay hindi marunong sumakay sa kabayo, iyon ay understandable, subalit ang mga ito ay hindi willing na maglakad, ito raw ay hindi katanggap-tanggap.
Sumigaw ang isang sensor na gusto niyang pag-alitan ang mga ito subalit siya'y pinigilan ng isa umano'y di bale na, ang mga ito naman ay mga cannon fodder lang na tutungo doon upang mamatay. Kung kaya ito'y wag nang masyadong mag-demand pa sa mga taong ipinadala upang harapin lang ang katapusan isa pa ang mga ito ay puro mga fools, kung kaya tiyak na talagang ang mga ito'y walang kakayahang maglakad ng ganoon kalayo. Mula rito'y maririnig ang hudyat ni Commander Yichan, at ang paglalakbay ay opisyal ng sinimulan. Shin lang sambit ni King Ning Yuan Xian sa loob ng carriage, siya raw ay wag nitong biguin. So sambit ng mga tao so ang mga ito na ba ang mga bagong recruit, sinabi ng isa na ang kanyang full na kapitbahay ay kasing dumb pa rin ng lagi. How pitiful dugtong ng isa ang mga ito raw ay pupunta na doon upang mamatay yet kahit nasa pinto na ng kamatayan, ay hindi alam ng mga ito kung papaano umiyak. Sinabi ng isa na kung ang hari ay hindi lang na-stroke sa tiyan ng isang babae di sana'y hindi na sila gagapang pa sa Chu o kaya naman mapapahiya ng ganito, ang haring ganito ay talagang isang foolish na ruler. Sa kanyang isip naman ay sinabi ng isang commander ng Imperial Guards na silang lahat ng mga Imperial Guards ay naglalakad yet ang mga walang silbing mga bagong recruits na ito ay nakasakay sa carriage, ito raw ay napaka-outrageous. Kasalanan ng mga itong bungkos ng mga walang silbi, kung bakit ang mga Imperial Guards ngayon ay hinahamak ng mga tao. Pagkatapos na makaalis ng U Army sa Lang County ay tumuloy sila sa Northwest, pumasok sa defense zone ng Zong Clan. Ang Grand Commandant of Yu at Commander-in-Chief ng Western Front ang Marquis ng Kanluran na si Zong Yao ay personal na sumalubong upang i-welcome ang army na paparating, dala ang 8,000 hukbo upang protektahan ang hari. Brother Zong Yao bati ni King Ning Yuan Xian sa loob ng carriage mahigit sa 10 taon na rin magmula nang huli silang magkita hindi raw ba, sumagot si Marquis Zong Yao na ang servant na ito ay fearful. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip ni ito raw ay hindi pumasok sa capital upang magpaabot man lang ng paggalang sa nagdaang mahigit 10 taon tapos ngayon sasabihin nitong ito ay fearful gayunpaman iyon ay ayos lang since sinusunod naman nito ang kanyang orders though walang merit, at least mayroong hard work. Sa patanong na paraan ay inilahad sa Marquis na pagkatapos ng border hunt kapag ka ba ang Timog ay nagbago at ang Chu ay mag-launch ng full attack, iyon ba ay magagawa nilang mapigilan? Sumagot si Marquis Zong Yao na ang servant na ito ay ibibigay ang kanyang utmost effort idinugtong sa kanyang isip na ang border hunt na ito ay napakalinaw, na pagsiserve lamang sa Chu ng karne sa platter. Kung kaya Your Majesty bakit pa ito pumunta? Tuloy ang presensya nito ay pamwersa sa kanya na maglakbay ng libo-libong milya upang magsilbing escort nito, nag-disrupt sa kanyang normal na military duties. Enough lahad ni King Ning Yuan Xian siya raw ay pagod na. Kung ganun tugon ni Marquis Zong Yao kung ganun ang servant na ito ay aalis na. Makalipas ang ilang sandali nang makaalis si Marquis Zong Yao ay nag-abot ng tubig si Eunuch Li inilahad ng hari na si Bayan Xiao ay proud, at ganoon din naman si Zong Yao. Gayunpaman ang pride na mayroon si Bayan Xiao ay self-contained at walang imak, habang ang kay Zong Yao ay tunay at hindi tunay sa parehong pagkakataon. Sumagot si Eunuch Li na ang Majesty ay tama ang pride na mayroon si Zong Yao ay hamak lamang na kay abangan hindi mo mawari kung humble ba o overbearing, yet palaging pini-press down ang kanyang mga kasamahan. Iyon din ay gustong mag-cling sa Great Yan Empire gustong may kasal sa royal family, nagpapakita na sa kanyang puso'y nirarango pa rin ang mga tao base sa degree. Pagkatapos na makadaan sa defense zone ni Zong Yao ang hari ng Yu kasabay ng kanyang army ay naglakbay pa sa loob ng ilang mga araw, bago tuluyang marating ang Chu-Yu border. Upang magpakita ng lower posture si King Ning Yuan Xian ay dumating ng 3 araw na mas maaga din mula doon ang mga envoys mula sa iba't ibang estado ay isa-isa na ring nagsidatingan gaya na lamang ng mga envoy ng Wu envoy ng Xinchen envoy ng Liang envoy ng Jin and so on, daan-daang mga envoys ang nagtipon. Ang sunod na dumating ay ang delegation mula sa Great Yan Empire, sa pangunguna ni Prince Lian. Si Prince Lian ng Great Yan Empire ay ang siyang magsisilbing witness, at arbiter o tagahatol sa border hunt na ito. Afterward si Prince Lian ay pumasok sa tent ni King Ning Yuan Xian, upang makipag-usap ng pasekreto. Habang pinagmamasdan ang hari ng Yu ay inilahad ng prinsipe ng imperyo sa kanyang isip na mukhang talagang tiyak na matatalo ang Yu Kingdom sa pagkakataong ito, talagang hindi niya alam kung ano ang iniisip nito.
Inilahad sa hari ng Yu na patungkol sa hunt hindi niya alam kung bakit ito umaasta ng ganito, subalit gusto niya itong paalalahanan na maging maingat sa Southern Lord na si Jingjun. Sa ngayon ay marami na sa Great Yan ang naniniwala na once na ma-unify na ni Jingjun ang Shaman tribes iyon ay magsasagawa ng royal transformation, at ang teritoryo ng kanilang Great Yan ay mag-e-expand ng dagdag na libo-libong milya sa timog. Therefore ang Majesty ay maaaring talagang iyon ay kilalanin at maaaring gawaran pa ng investiture. Ang Majesty na tinutukoy niya rito ay ang Emperor ng Great Yan Empire. Sa patanong na paraan ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na ngunit hindi raw ba't ang Majesty ay pinaka-disgusted sa Great Calamity Temple na kinauugnayan ni Jingjun, iyon daw ay hindi maganda. Sumagot si Prince Lian na ang panahon ay nagbago na sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na gusto ng Majesty na e-plunge ang timog sa magulong digmaan the more na maging watak-watak the more na mas mainam, kung kaya iyon ay wala ng pake pa maging sa Great Calamity Temple. Siya nga pala sa mga nagtataka patungkol sa Great Calamity Temple, ito ay ang samahan ng mga kalbo. Hari ng Yu saad ni Prince Lian kapag ka ito ba ay natalo sa hunt na ito, e-exile ba nito si Ningxing at Xin Lang? Of course tugon ni King Ning Yuan Xian mabuti kung ganun lahad ni Prince Lian ang exile ay maganda kapag ka na-exile na nito ang mga iyon ang mga iyo'y wag na nitong pabalikin pa, sapagkat marami sa Great Yan ang ayaw kay Xin Lang, iyon ay hindi nila kayang matagalan. Salamat Brother King saad ni King Ning Yuan Xian umano'y salamat sa kabaitan nito idinugtong sa kanyang isip na kailanman sino naman ba ang nagawang matolerate ng Great Yan Empire nito kung ang ginawa lang ni Jingjun ay hindi naaayon sa kagustuhan nito, maging iyon din ay hindi tolerate nito. Isang araw bago ganapin ang border hunt ay sa wakas dumating na ang hari ng Chu dumating ng late, si Prince Lian ang siyang naging host sa pagtatagpo ng dalawang hari. Hehengisi ng hari ng Chu sa kanyang isip sa loob lang ng napakaikling panahon tumanda na ng husto si Ning Yuan Xian bukod dun ngayon ang palagi nitong ginagamit ay ang kanyang kaliwang kamay sa halip na kanan, napakalinaw na ito ay disabled na. Brother Yuan Xian bati niya sila raw ay ilang taon nang hindi nagkikita, ang kalusugan nito ay maayos ba? Brother King tugon ni King Ning Yuan Xian siya raw ay minamock nito siya ay mahigit sa 10 taon na mas bata rito yet ngayon siya ay mukha ng mas matanda rito, talagang ang tadhana ay mapagbiro. Sinabi ng hari ng Chu na sila'y pareho lang na matatanda na ngayon subalit kinaiinggitan niya ito dahil sa pagkakaroon ng outstanding na mga anak na lalaki, hindi katulad ng kanyang Crown Prince na walang silbi. Crown Prince tawag niya sa kanyang anak ito raw ba ay hindi magpapaabot ng pagbati sa dalawang uncle nito. Thus ang Crown Prince ng Chu ay lumapit, nagpaabot ng pagbati kay Prince Lian at King Ning Yuan Xian. Sinabi ni King Ning Yuan Xian na ang Crown Prince ng Chu ay talagang heroic at lovable. Ning Yuan Xian sambit naman ng hari ng Chu sa kanyang isip ito raw ay dating mighty subalit nang ito ay magkasakit, hindi na nito magawa pang masuppress ang ambisyon ng mga anak nitong lalaki. Ang struggle for succession sa Yu ay pabangis ng pabangis gusto niyang makita kung papaano nito hahandle ang patungkol sa bagay na iyon, talagang pakikipaglaro sa apoy. Sa kabilang banda ang kanyang Chu ay walang mang ganoong problema, ang posisyon na Crown Prince ay napaka-secure. Kasabay ng pagturo kay Prince Ningxing ay nagtanong ang hari ng Chu kung sinong kilinsan ng hari ng Yu ito, hindi umimik si King Ning Yuan Xian tumingin lang sa kanyang 5th Prince. Hasambit ng hari ng Chu sa kanyang isip bakit ayaw nitong i-introduce ang anak nitong ito na siyang sasalang sa border hunt ang prinsipe na ito na napakapangit at pandak ito raw ba ay ikinakahiya nito. Sa sumunod na panel ay nagpakilala si Prince Ningxing nagpaabot ng pagbati kay Prince Lian din sa hari at Crown Prince ng Chu makalipas ang kalahating oras, ay natapos ang isinagawang banquet na ang hari ng Chu lang ang masaya buong pusong tumatawa. Sa sumunod na umaga, ay isasagawa na ang tradisyon sa border hunt na tinatawag na Three Kings Sacrifice to Heaven. Hari ng Yu lahad ni Prince Lian talaga raw bang ito ay siguradong 2,000 mga sundalo lang ang ipapadala nito laban sa 5,000 mga sundalo ng Chu, kinumpirma ni King Ning Yuan Xian sa pamamagitan ng pagtango. Inanunsyo ni Prince Lian na ang matatalo ay kailangang mag-apologize publicly isuko ang 20 milya ng border 23 mga fortress, at magbayad ng 800,000 gold coins.
Ang dalawang hari ay tumango bilang pagsang-ayon kung ganun sigaw ni Prince Lian kung ganun hari ng Chu at hari ng Yu ang border hunt na ito ay opisyal nang magsisimula, at sasaksihan ng lahat ng mga nasa ilalim ng kalangitan. Sa ibaba ay sinabi ng isang envoy na first time niya lang makakita ng isang army na nakasakay sa carriage walang anumang armor o sandata, at ni hindi kayang maglakad. Sinabi ng isa na si Shin lang ay talagang napakaswerte upang mahanap ang 2,000 mga basurang ito bilang cannon fodder dumugtong ang isa pa, na ang blood sacrifice ng Yu Kingdom ay lubhang napaka-obvious. Brother King of Yu sambit ng hari ng Chu narinig niya rong ito ay nag-e-excel sa chess kung kaya bago ang hunt, ano raw ba kaya kung maglaro muna sila? Brother King of Chu tugon ni King Ning Yuan Xian sa pagkakataong ito ay walang literary hunt sinabi ng hari ng Chu na ngunit ang clash ng dalawang army ay nangangailangan ng oras para sa preparasyon wala rin naman silang gagawin, narinig niya rong ito ay isang grandmaster kaya ano raw ba kaya kung i-warm up muna nila ang field ng ang mga lord ay hindi mainip. Sumagot si King Ning Yuan Xian na ngunit ang kanyang kalusugan ay hindi maganda, kaya mas maigi kung wag na lang. No rush Brother King of Yu tugon ng hari ng Chu ang skill naman nito ay 10 beses na sumusurpass sa kanya, kaya tiyak na ito ay ang siyang mananalo. Kailan lang siya ay naka-obtain ng isang endgame sinearch niya na ang buong Chu upang maghanap ng mga masters, subalit walang kahit na isang nakarisalba. Dahil doon ay ito agad ang pumasok sa isip niya ang kanyang Brother King of Yu na isang expert, gusto niyang hingin ang guidance nito. Sumigaw ang hari ng Chu na ihanda ang board sinabi ng isang envoy na ang hari ng Yu ay skilled pagdating sa chess subalit hindi niya pa narinig na mahilig din sa chess ang hari ng Chu, napatanong ang isa kung ano kaya ang binabalak ng hari ng Chu. Makalipas ang ilang sandali ay naiset na ang dambuhalang board ito sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip nang makita ang puzzle ang endgame na ito hindi raw ba't ito ay ang heavenly endgame na nirelease ng Tianai Haige, ilang taon niya na itong sinusubukan subalit hindi niya nagawang marisolba. Hari ng Chu sambit ng isang envoy sa kanyang isip talagang pini-press nito ang advantage na mayroon ito nang walang awa sinabi ng isa na hindi lang sa gusto nitong durugan ang military ng Yu, subalit gusto rin nitong ipahiya ang hari ng Yu sa isang literary hunt. Brother King of Yu lahat ng hari ng Chu siya raw ay sincere na humihingi rito ng gabay ang match na ito ay hindi naman makakaapekto sa magiging outcome ng hunt kapag ka ito ay nagawa nitong masolve, hahampasin niya ang drum para rito. Dumugtong ang Crown Prince ng Chu na ngunit kung ito ay hindi magawang masolve ng hari ng Yu, then pakiusap ito ay ang siyang maghampas ng drum para sa kanyang ama. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip kung kaya niya itong masolve matagal niya nang ginawa bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon Brother King of Yu sambit ng hari ng Chu ito raw ay napakatanyag ngunit ito raw ba ay ni hindi man lang susubok. Sa puntong ito ay umintre si Wang Huaili na ngayon ay wala nang balbas yung parehong Wang Huaili, na pinabugbog ni Shin lang noon sa Lan Brothers. Sa pasigaw na paraan ay nagtanong kung bakit kailangan pa nilang trouble ang hari ng Yu kaka-recover lang nito mula sa malalang karamdaman hihingisi ng isang envoy oo tama malamang na sa ngayon ang hari ng Yu ay nahihirapan na sa chess dumugtong ang isa, na tiyak na ang hari ng Yu ay nasisindak. Ang mga bastards na ito sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip siya raw ay minamock ng mga ito sa kanyang pagka-stroke nagsasabing ang kanyang utak ay mahina, at siya'y naduduwag. Hari ng Chu sambit ni Shin lang sa kanyang isip ang true nature nito ay exposed na sa kanya kung hindi niya magawang mabasa ang pulso nito, then siya ay hindi isang doktor. Ang heavenly endgame na ito ay tanyag ito ay nagmula sa Tianai Haige walang sino mang master sa mundo ang nagawang makarisolba, subalit ibang usapan na pag siya. Agad na nagtaas ng kamay hari ng Chu sigaw niya sa ganito ka-trivial na endgame bakit kailangang ang majesty pa mismo ng Yu ang maglaro, ito naman ay kayang-kayang gawin ni Prince Ningxing. Father sambit ng 5th Prince ang anak nitong ito, ay nakahandang maglaro bilang kapalit nito. O sambit ni Prince Lian sa kanyang isip actually ito raw ay isang way out since nakatakda na rin namang matalo, bakit hindi na lang hayaang si Ningxing ang siyang umako sa pagkatalo. Ito rin naman ay narito upang akuin ang magiging pagkatalo sa border hunt at mae-exile na rin naman pagkatapos nito, kaya ang ito ay matalo sa chess ay hindi na mahalaga pa. Hasambit naman ng hari ng Chu sa kanyang isip ang endgame na ito ay ni hindi masolve ng hindi mabilang na mga masters yet ang walang silbing prince na ito ay nag-aasam, ito raw ay nababaliw na.
Sinabi ni Shin Lang na ang mga terms ay malinaw kapag ka nagawang makrak ni Prince Ningxing ang Heavenly Endgame at matalo ang hari ng Chu, then ang Majesty ng Chu ay kailangang siyang maghampas ng drum para sa kanilang Yu Majesty, at ang Crown Prince ay kailangang kumanta bilang pagsama. Hahahatawa ng hari ng Chu fine kapag ka ang hari ng Yu ang siyang nanalo siya at ang kanyang anak ay ang siyang maghahampas ng drum at kakanta, at since ang kanyang brother King of Yu ay hindi maganda ang pakiramdam, ihahayaan niyang ang anak nito ang siyang maglalaro. Gayunpaman kapag ka ito ay natalo kailangang ang hari ng Yu ang siyang humarap sa kaparusahan, hindi maaaring magkaroon ng substitute. Ano raw ba kung ganoon? Thus si King Ning Yuan Xian nga ay wala nang nagawa pa bukod sa pumayag, at sa sumunod na eksena, ay nagsimula na ang match. Ang Crown Prince ng Chu ay ang siyang may hawak sa white stones habang si Prince Ningxing ang may hawak sa black, at ang black stones ay ang siyang unang gagalaw. Sinabi ng isang envoy na ang larong ito ay decided na walang sino mang makakasolve sa endgame na ito. Nagtanong ang isa kung ano ba ang halaga ng Ningxing na ito, ang hari ng Yu ay muli na namang mapapahiya. Gayunpaman makalipas lang ang 15 minuto ay naging ganito na ang ekspresyon ng kanilang mga pagmumukha. Ano sambit ng isa na patanong kung ano ang nangyayari, bakit parang mananalo si Ningxing, ito raw ay imposible. Napakaraming mga masters na ang ibinuhos ang kanilang puso upang masolve lang ang endgame na ito, subalit nabigo ito ay ang Heavenly Endgame, na nagmula sa Tianai Haige. Hindi makapaniwala ang hari ng Chu na patanong kung papaano ito nangyari, hindi ba't ang Heavenly Endgame ay unsolvable, kaya papaanong mangyayaring matatalo ang kanyang anak. Mula doon ay nagpatuloy sa pag-move sa mga chess piece si Prince Ningxing, tumagal pa ng 15 minuto. Ano hiyaw ng mga tao, ang Heavenly Endgame ng Tianai Haige ay nabasag ng ganoon lang, hindi raw ba't sinasabing ito ay unsolvable, isa pa wala namang maling naging move ang Crown Prince, kaya papaanong nangyaring ito ay natalo. Ang Tianai Haige ay nagre-release ng bagong endgame bawat ilang taon. Once na masolve, ay mag-i-issue agad ng bago. Ang solver ay makakagain ng top honors at magiging isang honorary scholar ng Tianai Haige, kung kaya, hindi na mabilang na mga tao ang sumubok sa pag-solve sa partikular na endgame na ito. Nagsi-circulate na sa loob ng 5 taon, ibig sabihin, dumaan na lang ang 5 taon wala pa ring nakakarisolba. Kung kaya naman si Prince Lian ay hindi makapaniwala, dahil papaano nga ba naman magiging posible na magagawang masolve ng isang walang silbing prinsipe ang ganitong uri ng endgame. Brother Ningxing, sambit ng Crown Prince, ang kapayapaan ay precious, kaya ano raw ba kaya kung ideklara na lang nilang tabla ang laban na ito. Idinugtong sa kanyang isip na sa paparating na border hunt, kung gusto ng Yu na mag-save face, mas mainam kung tatanggapin ng mga ito ang offer na ito ng mabilis. Sa kasamaang palad ay tinanggihan ni Prince Ningxing ang alok. Si Ningxing ay napaka-stubborn, sambit ni Prince Lian sa kanyang isip, ano ito raw ba ay isang steadfast character, o hamak lamang na foolishness. Sa parehong sandali ay inanunsyo na ang pagkapanalo ni Prince Ningxing. Ahehe, brother King of Yu, sambit ng hari ng Chu, ang mga anak nito ay talagang napaka-talented, maging ang obscure na anak nitong si Ningxing ay namana rin ang skill nito sa chess. Ito raw ay remarkable, napaka-remarkable. Siya raw ay medyo nauuhaw, nagbigay ng utos sa kanyang servant na bigyan siya ng wine. Teka lang, pighil ni Shin Lang, hari ng Chu, bago ito uminom, ito raw ba ay walang anumang nakalimutan. Boy, sambit ng hari ng Chu sa kanyang isip, talaga raw bang siya ay disrespect nito ng ganito, nang biglang sumigaw si Lord Wang. Tinanong si Shin Lang kung sino ito, anong rank ang mayroon ito, anong titulo, at sa ganitong uri ng event, anong karapatan ang mayroon ito upang magsalita. Hasambit ni Shin Lang sa kanyang isip, Wang Huaili, talaga raw bang ito ay hindi napapagod sa pag-asta ng ganito. Lord Wang, lahad niya, ano siya raw ba ay nakalimutan na nito, ang border hunt na ito ay napagkasunduan sa pagitan nilang dalawa, at nung ang force dalliance nito ay na-expose at binugbog ng mahigit sa 10 mga sanggano, hindi raw ba't siya ay ang siyang nagligtas dito. Ngayon kamusta na raw ba ang mga itlog nito nung sandaling iyon, ang mga ito ay magang-maga. Ikaw nanginginig na, sambit ni Lord Wang. Lord Wang Huaili, dugtong ni Shin Lang, ang balbas nito ay tuluyan ng naglaho, ano hindi raw ba kaya na maging ang itlog nito ay naglaho na rin, wala nang kahit na isang natira. Gayunpaman ito raw ay wag mag-alala, iyon naman ay ayos lang, ang pagtagpas sa makamundong ugat ay isang magandang bagay, ito ay makaka-focus na sa pagsisilbi sa hari.
At since ito ay hindi na nagsisilbi pa bilang ministro ng Hanglo Temple ito ay maaari nang makapasok sa Chu Palace bilang isang eunuch hindi raw ba't iyon ay very good, very good very very good. Hari ng Chu baling ni Shin lang sa itaas mas maigi raw kung ito'y magsimula na sa paghampas ng drum para sa kanilang Your Majesty at Chu Crown Prince, ito raw ay maghanda ng kumanta. Ang beast na Shin lang na ito sambit ng hari ng Chu sa kanyang isip talagang ito ay napaka-disgusting, sa isang tingin lang gustong-gusto niya na itong patayin. Prince Lian dagdag ni Shin lang hindi raw ba't sinasabing ang kataga ng isang hari ay katumbas ng 1,000 ginto sa kanyang isip ay inilahad ni Prince Lian na malamang na ang nag-solve sa Heavenly Endgame na iyon ay ang brat na ito, ang pagka-brilliant nito ay napaka-extreme, yet ang pagka-hateful ay napaka-extreme din. Ningxing patanong na lahat niya nagawa nitong makrak ang Heavenly Endgame ano ang bagay daw ba na ito ay ere-report niya sa Tianai Haige idinugtong sa kanyang isip, na ito ay tinulungan ng husto ni Shin lang. Kapag ka ito ay naging honorary scholar ng Tianai Haige kahit na ito pa ay ma-exile hindi ito maaaring maipatapon sa wasteland, subalit laking gulat niya nang tumanggi si Prince Ningxing. Iyon daw ay hindi na kailangan inilahad sa kanyang isip na si Shin lang ay na-fallout na sa Tianai Haige kung kaya siya na si Ningxing, ay hindi na kailangan pang painitin ang kanyang sarili laban sa malamig na trato ng Tianai Haige. Ningxing sambit ni Prince Lian sa kanyang isip ano ito raw ba ay stupid, upang tanggihan ang ganoon katinding karangalan. Sumigaw si Shin lang na since gustong basagin ng hari ng Chu ang kanyang binitawang kataga then babasagin din nila ang kanila sa border hunt na ito sila ay hindi na magko-compete pa, sila ay babalik na lang sila ay uuwi na lang, nag-second demotion si Yichan. Brother King of Yu lahad ng hari ng Chu kay King Ning Yuan Xian ano itinuturing daw ba nitong laro ang national affairs, sa kasamaang palad ay ibinalik lang ni King Ning Yuan Xian ang kanyang binitawan, tinanong ang hari ng Chu kung itinuturing din ba nitong laro ang mga banibitawan nitong kataga. Hari ng Yu naiinis na sambit ng hari ng Chu ito raw ay makinig ng maigi, sige personal niya na rong hahampasin ang drum para rito. Thus ganoon na nga ang nangyari sa itinayong high platform ay hinampas ng hari ng Chu ang drum habang ang Crown Prince naman ay kumanta ngunit syempre 3 lines lang ang kinanta nito, ganoon din naman ang ginawang paghampas ng hari ng Chu sa drum. At ang patungkol sa bagay na ito, ay itinala ng mga historians ng ilang mga estadong dumalo. Kasunod nito'y sumigaw ang hari ng Chu na dalhin sa kanya ang mapa dalhin sa kanya ang ginto, at dalhin sa kanya ang edict. Ganoon din ang ginawa ni King Ning Yuan Xian at ilang sandali lang, ay naihanda na ang lahat. E-verify ang mapa sigaw ni Prince Lian na agad namang isinagawa ng mga naatasan ang sunod na verify ay ang edict din ang panghuli, ay ang mga ginto. Hari ng Chu at hari ng Yu sambit ni Prince Lian sa malakas na boses habang hawak ang kamay ng dalawang hari ang mga army ng mga ito ay magka-clash ang mga blades ay walang mata ang kapayapaan ay precious, ang kapayapaan ay napaka-precious. Hasambit ng hari ng Chu sa kanyang isip ang ganito kalaking piraso ng matabang karne, papaano naman daw ba mangyayaring ito ay hindi nila kakainin. Inilahad na ang mga palaso ay nasa string at kailangan ng ma-release, thus inanunsyo na nga ni Prince Lian ang opisyal na pagsisimula ng border hunt. Sa kanyang isip ay inilahad ng hari ng Chu na ang border hunt na ito ay certain victory para sa kanila walang anumang suspense subalit, ito na ang simula ng hegemonya ng Chu. Magmula sa araw na ito ay opisyal nang masusurpass ng Chu ang Yu magiging foremost overlord, ng katimugang parte ng Great Yan Dynasty. Ang mga drums ay pinaghahampas ng mga Imperial Guards na naatasan inanunsyo ng host, ang pagpasok ng army ng Chu. Thus ang nangyari ganoon na nga, na unang pumasok ang 2,000 heavily armored infantry ng Yu. Ano sambit ng isang envoy ito ay ang mga warriors ng Chu, narinig niya rong ang mga ito ay battle-hardened at napaka-elite. Dumugtong ang isa na sa nagdaang mga taon ang mga ito ay nakipaglaban na sa Liang, Xinchen at Ziliang 10 battle at 9 na panalo, talagang finest of the fine. Absolutely dugtong ng iba ang mga ito raw ay mas superior pa kaysa sa best Imperial Guards ng Yu subalit bakit 2,000 lang ang ipinadala ng Chu, ano gusto raw ba ng Chu ng patas na laban?
Gayunpaman sa sumunod na sandali ay pumasok na ang dagdag na 3,000 heavily armored cavalry ng Chuno Wei sambit ng isang envoy hindi lang sa 2,000 elite na Chu warriors kundi 3,000 rin na heavily armored cavalry dumugtong ang isa na ang gumamit ng cavalry laban sa isang infantry, ito raw ay napaka-shameless. Sa sumunod na panel ay inanunsyo ng host ang pagpasok ng army ng Yu, at ganoon na nga ang nangyari. Napailing ang isang envoy talagang ito raw ay isang kasalanan sa kanyang isip ay inilahad ng isa na sinasabi ng lahat na si Xinlang at si Ningxing ay nag-recruit ng 2,000 mga fools bilang cannon fodder at ngayon, lumalabas na mukhang iyon daw pala talaga ay totoo. Kapansin-pansin ang ekspresyon ng commander ng Imperial Guards ng Yu Kingdom agad na yumukod kay King Ning Yuan Xian Your Majesty lahad niya, ang kanyang Western elite troops ay nakahanda ring lumaban para rito. Ipinikit lang ni King Ning Yuan Xian ang kanyang mga mata Your Majesty sambit ni Marquis Zhong Yao ang kanyang Western elite troops ay nakahanda ring lumaban para rito idinugtong sa kanyang isip na kung si Xinlang at ang iba ay hahayaan lang na mag-mess around, tiyak na ito'y dudurog sa moral ng kanyang border troops. Brother King of Yu lahad ng hari ng Chu ito raw ay kailangan ng mag-decide kung aling army ang isasalang nito ang mga ulong gugulong, ay hindi natutubo pang muli. So be it tugon ni King Ning Yuan Xian ito raw ay tapusin na lang nila ng mabilis hihihingisi ng hari ng Chu Ning Yuan Xian, dumating na rin ang araw nito sa wakas. Binigyan ng order ni Commander Yi Chen ang kanyang hukbo na magpalit ng uniform makikita ang pagpasok ng mga carriage, kung saan lulan ang mga armor. Upang hindi kalawangin ang surface ng mga armor na ito, ay pinalagyan ni Xinlang ng barnes. Hasambit ng isa ang ganito kalaking armor ang ito ay magkaroon ng ganitong strange na kulay hindi raw ba kaya na ito ay gawa sa kahoy sinabi ng isa na ang ganito kahabang mga blades tiyak na ito raw ay gawa sa kahoy dahil kung hindi ganoon, napakalabong ito'y magagawang magamit ng mga fool na ito. Makalipas ang kalahating oras ay pina-assemble na ni Commander Yi Chen ang kanyang hukbo isang bagay naman, na agad nilang isinagawa. Nabigla ang mga tao sa kanilang nakita umano'y ang formation na ito raw ay napakanit sinabi ng isa na ang military bearing ng mga Chu warriors kanina ay impressive na subalit kung ikukumpara sa Yu army na ito, ang Chu army ay magmumukhang kalat-kalat. 2,000 mga sundalo sambit ng isa bawat galaw ay identical walang kahit na isang pagkakamali dumugtong ang isa na sa ganito kahigpit na armor at ganito kagandang formation hindi raw ba kaya, na ang bagong army na ito ng Yu ay hindi talagang useless. Sinabi ng isa na ito pa rin ay pointless dahil kahit na gaano pa kahusay ang formation ng mga ito still ito ay binubuo lang ng 2,000 mga fools, na walang anumang combat experience. Hamak lamang na 2,000 laban sa 5,000 elites ng Chu army, ang mga ito'y walang anumang tsansang manalo. Inanunsyo ni Prince Lian ang rules ng border hunt ang makakasamsam sa flag ng kalaban, ay ang siyang mananalo. Ang dalawang commander ay nagbigay ng order na sumugod ang alingawngaw ng battle cry ay maririnig, maging ang ingay at tunog na nililikha ng ginagawang paghampas sa mga drum. Mula sa 200 metrong distansya sa pagitan ng dalawang army ay naging 100 na lang ang Chu commander ay nag-order na huminto pinaghandang pamana ang kanyang hukbo, at agad na nagpaulan ng mga palaso. Hihihingisi ng Chu commander ang mga full na mga sundalong ito ng Yu ay ni hindi man lang nagdala ng mga pana obedient lang na naghihintay na ma-shot dead, ganito ang reaksyon ng mga envoy. Sa kanyang isip ay inilahad ng isa na sa infantry combat kapag ka ang mga army ay nag-clash sa close range ang long-range killing power ng mga pana ay napakahalaga subalit ang Yu army na ito, ay walang anumang panang dala. Napatanong ang isa kung ito ba ay nangangahulugang ang mga ito'y naghihintay lang na mamatay walang anumang balak na lumaban subalit sa hamak lamang na 3 buwang training, natural lang na ang mga ito ay hindi magkaroon ng sapat na oras upang makapag-practice ng archery. Dumugtong ang isa na mukhang ang hunt na ito ay matatapos ng napakabilis ang mga warriors ng Yu ay tumayo lang tinanggap ng direkta ang mga palaso gayunpaman sa hindi inaasahan, ang mga palasong tumamay walang naidulot na anumang pinsala. Hindi makapaniwala ang Chu commander sa kanyang nasaksihan so ang armor daw pala na ito ay actually napakatigas 3 waves na ng mga palaso ang kanilang pinakawalan, yet walang kahit na isang naging casualty. Nagbigay ng order na isagawa ang shield formation at mag-defend idinugtong sa kanyang isip na since gusto ng mga itong mag-charge, pues ang mga ito'y mag-break muna sa kanilang spear and shield wall.
Ang shield formation ay agad na isinagawa ng Chu Warriors kill 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 sigaw ng Crown Prince pumatay para sa glory ng Great Chu, wag hayaang mayroong matirang kahit na isang buhay mula sa mga sundalo ng Yu. Ang mga warriors ng Yu ay sumugod ng rekta sa formation ng Chu bungkos ng mga idyot sambit ng Chu commander sa kanyang isip katapusan na ng mga ito napatanong ang isang envoy kung ang mga ito ba ay talagang mga idyot papaanong nangyaring ang mga ito ay susugod ng direkta sa isang hedgehog formation dumugtong ang isa na tiyak na ang dugo ay dadaloy na para bang ilog hindi mabilang na mga Yu soldiers ang mamamatay, matutuhog sa napakamiserableng paraan. Gayunpaman nang sinalubong ng Chu Army ng sibat ang pasulong na Yu Army, ang kanilang sibat pa ang nabasag, papaano ito naging posible hindi makapaniwalang sambit, kung papaanong nangyaring ang kanilang mga sibat pa ang nabasag, nagbigay ng order si Commander Yi Chen na umatake. Sa wakas sambit ng isang Yu warrior sa kanyang isip pagkatapos na magpigil sa loob ng 10 araw siya'y makakaatake na rin, sa isang swing ay hati ang isang Chu warrior. Ganoon din ang ginawa ng iba pang mga Yu warriors hindi makapaniwala ang Chu infantry commander sa kanyang nasasaksihan, umano'y papaanong nangyaring ang kanyang mga sundalo ay nagmistulang mga tuyong damong pinagtatatagpas ng mga ito, papaanong nangyaring naging ganito karurupok ang kanyang mga sundalo ang sumunod na segundo, ay ang siya na ring naging kanyang katapusan. Makalipas ang ilan pang mga sandali maliban sa ilang mga Chu soldiers o warriors na nag-collapse mentally at tumakbo, ang karamihan sa mga Chu infantry warriors ay naslaughter. Sa kabilang banda ang mga warriors ng Yu ay proud na tumindig sa battlefield ni reform ang kanilang battle formation, na para bang walang nangyari. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ganito habang ang mga spectators naman, ay ganito ang naging reaksyon. Ang isa'y hindi makapaniwalang talagang nangyari ang ganitong bagay inilahad ng isa na inasahan niya ng ito ay magiging massacre ngunit hindi niya inaasahang sa Chu Army mangyayari idinugtong ng isa na ito'y napakabiglaan napaka-absurd, papaanong nangyaring nadurog ang mga Chu warriors ng ganun-ganun lang. Ang isang Yu Imperial Guard ay napatanong sa kanyang isip kung talaga bang ang mga ito ay army ng kanilang Yu Kingdom ang mga ito ay lubhang napakamakapangyarihan papaanong nangyari ngayon niya lang nalaman ang patungkol sa mga ito inilahad ng isa na hindi raw ba't ang mga ito ay supposedly mga basura at mga walang silbing tanga, habang sinabi naman ng isa pa na buti na lang at hindi niya na-offend ang mga ito ng husto. Sa kanyang isip ay inilahad ni Marquis Zongyao na ang akala niya si Shin lang at ang mga tao nito at most ay tumatanggi lang na sumuko, subalit hindi niya ini-expect na magagawang matalo ng mga ito ang mga sundalo ng Chu ng ganun-ganun lang. Kung ang sumalang ay ang army ng kanyang Zong clan gaano karami ang kakailanganin upang matalo ang infantry ng Chu 3,000 ba 5,000, hindi malamang na 10,000. Shin lang ang batang ito ay talagang napaka-extraordinary sa loob lang ng 3 buwan, ay nagawa nitong matrain ang 2,000 mga walang silbing tanga at ginawang invincible na mga warriors. Ang hari ng Chu naman ay tila inatake sa puso lumalabas na sila raw pala ay na-trick papaano ito nangyari ayon sa mga spy na ipinadala nila ang 2,000 ito ay puro mga walang silbing tanga isang move lang ang pina-practice araw-araw, gamit ang mga pekeng mga espada. Well talaga naman dong isang move lang ang ginagamit ng mga ito subalit ang puwersa ng kanilang slash, ay lubhang napakalakas. Ang hari ng Chu ay mawawalan na sana ng malay subalit siya ay nagising sa walang tigil na pagtawag sa kanya ng 2 Chu officials, nagtatanong kung ano na ang susunod nilang gagawin. Oo tama sambit ng hari ng Chu sa kanyang isip ang battle na ito ay hindi pa rin natatapos, sapagkat sila ay mayroon pang 3,000 heavy cavalry. Ang cavalry ay invincible sa isang open battle paano pa ang heavy cavalry, kaya papaano makaka-resist ang hamak lamang na infantry. Tama-tama siya ay hindi pa natatalo siya ay hindi pa rin natatalo marahil ang pag-deploy ng 3,000 heavy cavalry ay shameless subalit para sa victory, ang lahat ay worth it. Thus siya ngay nagbigay na ng order sa Chu heavy cavalry na mag-charge, ganito ang naging reaksyon ng mga spectators. No way sambit ng isa hari ng Chu talaga raw bang ganito ito ka-shameless dugtong ng isa talagang ito ay magdi-deploy ng heavy cavalry, at 3,000 palaban sa 2,000. Heavy army plus mga kabayo at cavalry lahad ng isa ang bigat na ito ay hindi mawi-withstand ng kahit na sinong army kahit na ang bagong army pa ni Shin lang na ito ay malahalimaw, napakalabong magagawa ng mga itong makahold.
Ang heavy cavalry ng Chu ay nagsimula ng sumugod sa unahan ay mapapansin ang dalawang dambuhalang ito na mapag-aalamang si Toda at Tuer, kilala bilang mga killing gods sa ilalim ng command ng Crown Prince ng Chu. Sa tuwing sila ay pumapasok sa isang battle na gagawa nilang makaslaughter ng daan-daan, sila ay unmatched, na para bang mga battlefield monsters. Ang nasa kabayo naman ay ang super general ng Chu na si Hu Yangtze, katulad ni Kutuhuan o Yichen, siya rin ay minsan nang hinirang bilang martial champion, at pinakabatang general ng Chu. Bukod dun siya rin ay isang war orphan, at hinihinalang remnant ng yumaong Emperor Jiang Li. Ang isang envoy ay hindi makapaniwalang para lang sa victory gagawin ng hari ng Chu ang ganitong bagay, idinagdag ng isa, na talagang dineploy pa nito ng sabay si Toda, Tuer at Hu Yangtze ng sabay. Gayunpaman sa sumunod na segundo ay napatayo ang isa na pamura, sumigaw na tumingin ang mga ito banda roon, lumalabas na pumasok na sa battlefield si Dasha at armado ng dambuhalang poste. Sa kanyang isip ay inilahad ni Yichen na bilang commander ang dapat niya sanang gawin ay ang mag-direct sa battlefield at hindi lumaban ng personal, subalit wala nang iba pang choice sapagkat walang sino man dito ang haharap kay Hu Yangtze. Isa pa, ang Nirvana Warriors na ito ay hindi na rin naman kailangan pa ang kanyang command. Ano ba ang role ng isang commander? Ang isang general ay ang courage ng mga sundalo kapag siya ay hindi mag-lead. Bilang halimbawa, papaano lalaban ng buong tapang ang kanyang mga sundalo? Ang clash sa pagitan ng mga general ay nagsimula, ganoon din naman ang sa pagitan ng mga titans, isa laban sa dalawa. Sa muli ay maririnig ang alingaw-ngaw ng battle cry, mapag-aalamang narito rin pala maging ang Lan Brothers. Kasabay ng pag-angat ng kanang kamay ay sumigaw si Lan Wan na huminto, tumayong matayog na para bang pine tree, at maghanda sa second move. First move, tagpasin ang mga tao, at second move, tagpasin ang mga kabayo. Ang isang spectator ay hindi makapaniwalang ang grupo ng mga bagong sundalong ito ng Yu ay talagang binabalak na umasa sa kanilang dugot laman upang i-withstand ang charge ng heavy cavalry ng Chu. Sa pautal na paraan, ay napahiyaw ang isa pa na ito ay kabaliwan. Kill kill kill, sigaw ng mga Chu warriors. Gayunpaman sa sumunod na segundo, ay makikita ang pagkatagpas ng leeg ng isang kabayo. Isinunod ni Lan Wan ang sakay. Ang ibang mga warriors ng Yu, ay nagsimula na rin sa pagtagpas. Refreshing sambit ni Shin lang sa kanyang isip, ito raw ay napaka-refreshing, ang mga tao niyang ito ay talagang napakalakas. Ang focus at fearlessness, ang sensitivity ng mga ito at simplicity ay ang kanilang greatest gifts, halos maituturing na invincible talents. Dahil sa ang mga ito ay fearless, sila ay hindi tatakbo dahil sa kanilang focus at sensitivity, nagagawa nilang ma-seize ang pinaka-precise na oportunidad. Ang labanan ay nagpatuloy sa kasamaang palad para sa Chu, ito ay napaka one-sided. Si General Hu Yangtze ay hindi makapaniwala sa lakas ng katawan at will ng mga Yu soldiers na ito, hindi makapaniwalang, talagang nagawang ma-withstand ng mga ito ang impact ng pagsugod ng mga kabayo. Sa puntong ito ang front row ng mga war horses ng Chu ay na-slaughter ng lahat, ang mga bangkay ay naging tambak, hamarang sa heavy cavalry na nasa likod. Thus sila'y nakapagpas siyang bumaba na lang mula sa kanilang mga kabayo, agad na tumalon upang umatake mula sa itaas, tumalon, patungo sa kanilang katapusan. Sa kabilang side naman ng battlefield ay nagawang makakonekta nito, gayunpaman nagbigay lang ng ganitong tingin si Dasha na kusambit nito, mukhang siya raw ay nakagawa ng mistake. Sa sumunod na segundo, ay tumama ng direkta ang dambuhalang poste. Wala mang pakpak ay nagawang makalipad nito, the big brother. Pag-aalalang hiyaw ni Tuer, gayunpaman siya'y agad na isinunod ni Dasha, ang dalaway sabay na sumadsad, arguably. Tinanong ni Toda ang kanyang second brother kung ito ba ay ayos lang, na agad namang nagkumpirma. Pagkatayo, ay muling inatake ng sabay si Dasha. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip, ang tatlong ito ay hindi nagkukumpit sa lakas at bilis, subalit sa kung sino ang makakatagal, sino ang makaka-endure sa dagdag pang mga punishment. Sa kabilang banda sa side namang ito ay iba, ang lahat ay patungkol sa skill. Ang dalawang general ay nag-disengage. Sa kanyang isip ay inilahad ni General Hu Yangtze na ito ay match of equals, napaka-exhilarating at satisfying, matagal-tagal na rin magmula nung huli siyang makatagpo ng ganito kalakas na kalaban. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Yichen na ito rin ay isang nobleman, bawat move ay upright, walang anumang malice.
Ang dalaway nagpatuloy sa tagisan magnificent sambit ng mga spectator ito raw ay peak duel indeed umano'y ang isiping ang battle na ito ay aabot sa ganitong level ito raw ay isang rare fortune, isang pambihirang pagkakataon. Mula doon ay lumipas ang 15 minuto sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na ang lakas nito at Tuer ay humihina na, lumalabas na mukhang si Dasha ang mananalo. Inilahad nito na ito ay lubhang napaka-insane kanina pa sila naglalaban, subalit ito'y hindi man lang humina kahit na kaunti. Sa kabilang banda si Dasha naman sa init ng naging labanan ay ngayon lang napansing nasa harap niya na ang banner ng Chu which is ang pinaka-objective ng battle na ito gayunpaman, sa kanyang reaksyon ay napaka-obvious na hindi niya alam kung ano at para saan ito. Damura ng Crown Prince ang banner ay masisiz na. Ito raw ba ay nangangahulugang sila'y tuluyan ng matatalo? Hasambit ni Dasha kasabay ng paglingon-lingon na patanong kung ano ang bagay na ito raw ay napakapayat, hindi kasing useful ng hawak niyang poste. Hay talagang big full sambit ni Shin lang sa kanyang isip maaari na nitong esiz ang banner ayaw pang gawin, well ito naman daw ay hindi na mahalaga pa since basically sila ay nanalo na sapagkat, ang mga tao niyang ito ay halos mas slaughter na ang lahat ng 3,000 heavy cavalry ng Chu. Sa puntong ito'y tuluyan ng bumagsak ang moral ng mga Chu warriors, tuluyan ng nagsipanik. Sa kanyang isip ay inilahad ng isang Yu warrior na pakiramdam niya 2 ribs ang nabasag sa kanya gayunpaman it doesn't matter ito ay maliit lang na injury ang kanilang formation ay hindi dapat na magiba, ang kanilang paghakbang ay hindi dapat na tumigil. Sa parehong sandali ay natuon ang kanyang atensyon sa banner na tuluyan ng iniwanan ng mga Chu warriors, agad niyang nilapitan. Sa kanyang isip ay inilahad na malamang na ito na ang banner ng Chu Army ang pagsiz sa banner na ito ay nangangahulugang victory, thus ganoon na nga ang ginawa niya. Ang pagbagsak ng banner ng Chu ay nangangahulugang ang border hunt na ito ay nagtapos na, at ito ay isang great victory para sa Yu Kingdom. Gayunpaman sa kabilang side ng battlefield, si Dasha ay hindi pa rin tumitigil sa paghambales sa dalawa. Brother hiyaw nito sila raw ay hambalusan nito hanggang kamatayan umano'y kahit na ganoon pa ang gawin nito sila ay hinding-hindi susuko, nang biglang may napansin si Dasha. Hasambit niya napatanong kung ang battle ba ay natapos na well dugtong niya sa dalawa ang mga ito raw ay umalis na, ang mga ito'y hindi niya nalalabanan pa. Sa side naman ng dalawang general ay huminto na rin sila, inako ni General Yang Xi ang pagkatalo. Si Yi Chen ay nagbigay din ng sulot hanggang sa sila'y magkitang muli, sabay na sambit ng dalawa. Thus ang naging victor nga sa labanan sa pagitan ng mga general ay si Yi Chen o kutuhuan ang mga Imperial Guards ng Yu Kingdom, ay nagsibunyi. Si Prince Ningxing ay nagvow sa kanyang ama umano'y nagawa niya ng ma-fulfill ang kanyang duty at sa sumunod na segundo, ay opisyal ng inanunsyo ni Prince Lian na ang Yu Kingdom ay ang nanalo sa border hunt na ito sa pagitan ng Yu at Chu. Sa muli ay maririnig ang mga pagbunyi at sa puntong ito, ang ipinakita ay sa side naman ng mga opisyal at nobles ng Yu. Ayon sa tradisyon ang nagwaging hari ay kailangang iwagayway ang royal banner sa itaas ng high platform dahilan upang dalhin ni Prince Ningxing ang nasiz na banner sa itaas, sa harap ng kanyang amang hari. Sa kanyang isip ay inilahad ng hari ng Chu na mayroon pa ang step na ito ang pagwawagayway sa banner ng nagwagi ngunit si Ning Yuan Xian sa ngayon ay nasa malala ng sitwasyon, ni magagawa ba nitong maangat man lang ang banner. Ang pole ng banner na ito ay mayroong bigat na mahigit sa 100 katais kung kaya Ningxing ito raw ba ay narito upang ipahiya ang ama nito alam naman nitong ito ay mayroong malalang karamdaman, at hindi kayang i-lift ang banner. Sa kasamaang palad ay hindi na nagsayang pa ng oras si King Ning Yuan Xian agad na sinunggaban ang pole ng banner nag-imit ng katakot-takot na ngisi, at ang banner ay walang habas na iwinagayway. Hahahatawan niya umano'y tama lang na ang kanyang Yu Kingdom ang siyang nanalo sa napaka-glorious na paraan isang bagay naman na labis na ikinagulat ni Prince Lian, at ng iba pang pumarito upang saksihan ang border hunt. Ningxing well done baling ni King Ning Yuan Xian sa kanyang anak siya raw ay hindi nito dinismaya hindi maiwasang maluhan ni Prince Ningxing, sapagkat ito ay ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay nakatanggap ng ganitong papuri at pagkilala mula sa kanyang ama. Si King Ning Yuan Xian ay humarap sa mga representative warriors ng Yu sumigaw na bawat isa sa mga ito ay kanyang pride bawat isa sa mga ito ay pride ng kaharian ng Yu ang mga ito, ay ang Ace Army ng Yu.
Magmula sa araw na ito ay igagawad niya sa mga ito ang titulong Use First Army, babansagan bilang Nirvana Army. Ang Nirvana Army ay destined na yanigan ang mundo marahil ang nangyari sa araw na ito ay isa lamang small victory subalit siya ay mariing naniniwalang ang Nirvana Army ay nakatadhanang maging invincible, iko-conquer ang lahat. Invincible sa battle, unstoppable sa conquest, paulit-ulit na hiyaw ng mga U officials. Long live His Majesty, long live, long live. Ano sambit ng isang U Imperial Guard? So ang hari daw pala ay walang iniindang sakit, ito ay hindi tinamaan ng apoplexy, ito pautal na sambit ng isa pa, so ang Majesty raw pala ay umaarte lang. Lumuwa ang mga mata ng hari ng Chuning Yuan Xian, sambit niya sa kanyang isip, so ito raw pala ay walang sakit, so ang ginawang pagtalo ng 2,000 mga sundalo nito sa kanyang mga infantry at heavy cavalry ay premeditated lahat, Ning Yuan Xian, sambit niya sabay turo siya raw ay nilinlang nito, ito ay walang karamdaman. Brother King, tugon ni King Ning Yuan Xian, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, talaga namang mayroon siyang karamdaman at sa katunayan, ay napakalala. As expected, sambit ng hari ng Chu sa kanyang isip, as expected siya ay na-trick, si Ning Yuan Xian ay napaka-venomous, si Xin lang ay napaka-ruthless. Sa pinakasimula pa lang, mula sa sandaling ang hunt na ito ay ipinropose, siya ay pinaglaruan na ng mga ito, siya'y ginawang tanga. Prince Lian at mga envoys ng iba pang mga estado patanong na sambit ni King Ning Yuan Xian, hindi pa raw ba ito ang tamang oras upang e-fulfill ang kontrata? Ning Yuan Xian, sambit ni Prince Lian sa kanyang isip, ito at siya ay hindi lang in-laws kundi matalik din na magkaibigan, yet maging siya ay nagawa nitong malinlang. Tiyak na ito raw ay isa na naman sa mga schemes ni Xin lang, ang sampal na ito ay lubhang napakalupit. Ang hari ng Chu ay nawalan ng 5,000 mga sundalo na wala ng mukhang ihaharap at ni Yurak-Yurakan, sa ilalim ng mga talampakan ni Ning Yuan Xian. Sumigaw na idinideclare niyang ang border hunt na ito ay valid, kung kaya ang dalawang panig, fulfill na ngayon ang kontrata. Ang dalawang nasyon ay kailangang urong ang boundary markers, ang army ng Chu, ay kailangang mag-withdraw na ng tuluyan. Sa kanyang isip ay napatanong ang isang Chu official kung talaga bang isusuko nila ang 20 linang lupain at 23 mga fortress damit mura ng Chu Imperial Guard. Ito raw ay nangangahulugang, maging ang lupang kinatatayuan nila ngayon ay pag-aari na rin ng Yu. Papapaano ba? Bakit pautal na sambit ng hari ng Chu? Rest assured, hari ng Chu, sabat ni Prince Lian, ang kaligtasan nito ay poprotektahan ng army ng imperyo, kaya ito ay magbigay na ng order ngayon. Sa kanyang isip ay inilahad ng hari ng Chu na siya ay naghari na sa loob ng mahigit sa 30 taon at kailanman ay hindi nag-suffer ng ganito katinding humiliation. Perhaps ilang buwan na ang nakararaan, ganitong bitterness din ang naramdaman ng hari ng Wu. Agad niyang binigyan ng command ang mahigit sa 10,000 Chu army na umatras ng 20 li, na agad namang sinunod ng mga ito. Next, lahad ni Prince Lian fulfill nito ang second clause ng border hunt contract. Hari ng Chu, basahin nito ang edict. Ngayon, sambit ni Xin lang sa kanyang isip, ito na ang pinaka-entertaining na parte, ito ay tila puwersahang pagpapakain ng dumi sa hari ng Chu, at iproklama sa publiko sa sweet na paraan. Napaisip ang hari ng Chu, ano raw ba kaya kung ang Crown Prince na lang ang pabasahin niya? Hindi iyon daw ay hindi rin maaari, dahil kapag kaganoon siya'y lalo lang na mamak, since ito ay duty ng hari. Kapag kaganoon ang ginawa nila sila'y pagtatawanan lang, sasabihang bakit hindi niya nalang ipamana sa Crown Prince ang trono. Tanging ang loser lang ang dapat na bumasa sa edict na ito. Ito ay isang public confession, pag-amin na ang nangyaring Chuyu border war ay kasalanan niyang lahat. Ito ay hindi lang pag-amin ng pagkakasala sa kalaban, kundi pag-amin din sa buong mundo. Damit mura niya, fine. Ito raw ay babasahin niya na lang, gayunpaman siya ay nabigla nang makita ang nilalaman ng edict. Napatanong, kung bakit ito isinulat ng ganito kahaba. Sinong genius mula sa Ministry of Rights ang sumulat ng ganito? Aming kataga, napakamabulaklak, yet punong-puno ng mga nakatagong malice. Though sa kanyang puso ay unwilling, wala nang nagawa pa ang hari ng Chu kundi maging masunurin at magsimulang magbasa, at ito ay ni-record ng mga opisyal mula sa iba't ibang nasyon. Hari ng Chu, sigaw ng isang envoy. Lakas-lakasan naman nito, hindi niya marinig. Envoy ng Liang Damyu, sambit ng hari ng Chu sa kanyang isip. Siya ay nagpatuloy sa kanyang pagbabasa. Hihingisi naman ni King Ning Yuan Xian, ito raw ay napaka-exhilarating, napaka-satisfying, unprecedented joy.
Ito raw ay mas thrilling pa kaysa sa naging pagkatalo ni Sunan, mas satisfying pa kaysa sa ginawang pagsuko ng hari ng Wu noon. Sa harap ng lahat, sa harap ng buong mundo, isang malutong na sampal ang kumonekta sa pagmumukha ng hari ng Chu. Shin lang talagang ito raw ay ang regalo ng langit sa kanya, hahaha, kung wala ito sa araw na ito, papaano niya makakamtan ang glory na ito?